Ngayon, papaano naman sila dadaigin ng kordero? Kasi sabi diyan, at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y hari ng mga hari. Ano ibig sabihin nun? Papaano silang dadaigin ng kordero? Ang sabi po dito sa Revelations chapter 17 verse 16, at ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang napopoot sa patutot at siya'y pababayaan at huhubaran at kakainin ang kanyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. May napansin ba kayo dito, mga kababayan? Yung mga 10 hari or yung mga gobyerno sa lupa at yung hayop, which is the political side of the Antichrist, ang sabi ng Biblia, napupuot daw sila dun sa patutot. Sino yung patutot? Yung babae. Yung babaeng nakaupo dun sa hayop. Napupuot daw sila dun. Sino ulit yung babae? Yun po ang religious side ng Antikristo. So ano ibig sabihin ito? Darating ang panahon na ang political powers na ang lahat ng mga political powers dito sa mundo mapopoot doon sa religious power. Kung sinusubaybayan ninyo yung ating Revelation series, lagi nating sinasabi na bago dumating si Kristo, there will be a unification of the religion and the state. Tama? Magkakaisa ang relihiyon at politika. Pero ang sabi ng Biblia, mapopoot ang hayop dun sa babae. So meaning, magkakaroon uli ng second separation of church and state. After mag-unite sila. Bandang huli, mag-aaway ulit sila. At sa pagkakataong to, wawasakin ng politika ang relihiyon. Sabi sa Biblia at siya'y pababayaan at huhubaran at kakainin ang kanyang laman. At siya ay lubos na susupukin ng apoy. So this is a total destruction of religious power. Sisirain siya ng political power. Nakita nyo, mga kababayan? So papaano sila dadaigin ni Kristo? Guguluhin sila ni Kristo. Pag-aaway-awayin ni Kristo ang political at religious power ng Antikristo. Kumbaga, this is self-destruction. Ito yung lagi kong sinasabi na ang Antikristo, before the end of time, magkakaroon ng self-destruction. Wawasakin niya yung kanyang sarili. Siya mismo ang sisira sa kanyang sarili. Kasi guguluhin sila ni Kristo. That's how Christ overcome this satanic power. Kung bagang ibig sabihin kasi nito, nakipagbaka kayo sa akin, tinalikuran ninyo yung mga aral ng Diyos, pues kayo-kayo magpatayan sa isa't isa. Yan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Kasi mahilig makialam ang relihiyon sa politika Imbis na dapat sana hindi nila pinanghihimasukan yan, the religions are using their popularity and influence to mingle with political activities. So dahil sa popularity, napipilitan ang gobyerno na pagbigyan sila. Kasi alam naman natin din na kailangan din ng gobyerno ang popularity, di ba? Para makapag-function siya ng maayos. So dahil sa popularity, binigyan daan ng mga gobyerno sa lupa ang mga relihiyon para manghimasok sa gobyerno at i-guide sila sa pamamagitan ng kanilang mga moral teachings daw kuno. But in reality, hindi dapat ganun, mga kababayan Kaya ang sabi ng Biblia, ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang napopoot sa patutot. Ba't napopoot? Napopoot sila sa relihiyon kasi hindi naman dapat nakikialam ang relihiyon sa politika. Kung maniwala kayo dyan sa mga pare, pati obispo, doon kayo. Pero ibinigay nilang kanilang authority sa babae o sa relihiyon dahil nga sa popularity. So, kapag naghari ang relihiyon sa gobyerno, ipapatupad ng relihiyon ang kanyang mga dogma at mga doktrina as part of national law, as part of our constitution. Yung mga tao naman, dahil naniniwala nga sila na kinakasihan ng Diyos yung mga religious leader na ito, iisipin ng mga tao na mabuti sa bansa at sa buhay ng lipunan yung mga ipinapatupad ng gobyerno dahil may basbas yun ng mga religions nila. Wala silang kamalay-malay na yung mga dogma pala ng mga relihiyon nila hindi sa Diyos. Kalaban pala ng aral ng Diyos. So dahil hindi galing sa Diyos yung mga dogma na yan, yan ang lalong magpapabagsak sa bansa. Imbis na mapabuti, lalo pang magiging worst ang kalagayan ng isang bansa kapag ipinatupad yung ng mga religious leader na ito, yung mga religious dogma nila na lihis sa Biblia.
Ha? Yun ang ipapatupad nila sa gobyerno, sa politika. Sabi ng banal na kasulatan, ganito, pakinggan ninyo sa Hosea 4:6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka. So, itinakwil ng mga religious leader ang kaalaman ng Diyos. Ano yung mga kaalaman ng Diyos? Yung mga utos niya, yung kanyang mga aral. At sa halip, ang ipinapatupad nila sa mga tao is yung sarili nilang kaalaman, yung mga vested interest nila. Kaya ano nangyari sa bansa? Ang aking bayan ay nasira. Nasira yung bansa Bumagsak, nagkagulo. Yung Great Reset na ating pinag-aralan ng nakaraan, yung digital currency, yung social credit system, yung ayuda system, yung mga patakaran na ipatutupad ng relihiyon at ng gobyerno na akala ng mga tao sagot sa kahirapan, hindi pala. Lalo pang magiging korap ang gobyerno sa mga panahon yon. Lalong yumayaman ang mga nasa pwesto. Yung mga nasa simbahan at yung nasa gobyerno, lalong yayaman yan. Kasi may mga vested interest na nakapaloob dyan May basbas ng simbahan yung mga policy na yan. Yung Great Reset, yung One World Government, yung digital currency. May mga basbas ng mga relihiyon yan At kaya sila may basbas dyan dahil mayroon silang vested interest dyan sa mga policy na yan. Diniscuss natin sa ating mga nakaraang topic na gustong-gusto nga ng Papa yung mga patakaran na yan Diba? Nasa doktrina ng simbahan yan At dahil may basbas yan ng Papa sa Roma, magiging okay din yan pati dun sa iba pang mga religious leader at mga religion na sumusunod sa kanya. Kasi siya nga yung ina ng mga patutot di ba? Pero kamusta mga tao? Ang mga tao lalong maghihirap. Maraming karapatan ang maaapakan. Akala nung iba magaganda yung mga policy na yan? Fair? Hindi po Maraming boses ang patatahimikin dyan. Maraming lalaban sa gobyerno habang tumatagal dahil marirealize ng mga tao na yung mga patakaran na yan, diktadura yan, paninikil yan ng karapatan ng tao. At marami ding ipapapatay yung mga lumaban dyan. Una, aalisin ng gobyerno yung suporta sa'yo kapag hindi ka sumusunod sa batas. Walang pera sa social credit system mo. Hindi ka makakabili, hindi ka makakapag-travel, hindi ka makakapagnegosyo. Kaya ang negosyo mo malulugi, babagsak ang kabuhayan mo. So, isi-sequester lahat ng pag-aari mo dahil sa panahon ng Great Reset, lahat ng pag-aari, lahat ng bagay sa mundo, pag-aari ng gobyerno. Tapos ikukulong ka. Much worse is hahatulang ka ng kamatayan. So, ano kasunod nito mga kababayan? Anarkiya ang kasunod niyan. Anarkiya, magkakaroon ng mga revolusyon at ng anarkiya sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit saan magkakaroon ng riot. During that time, ibinubuhos din ng Diyos yung kanyang 7 huling salot. Kaya matinding hirap ang pagdadaanan ng buong mundo bago dumating si Kristo, mga kababayan. So kapag lumaganap na sa buong mundo yung mga pag-aalsa, yung mga revolusyon, mga civil wars laban sa one world government ng Antikristo at ng mga politikong nakiapig sa kanya, ano mangyayari? Babagsak ang mga gobyerno sa iba't ibang bansa. At iti-take over yan ng mga nag-aalsa. At kapag tinake over nila ang gobyerno, pababagsakin nila yung mga relihiyon. Pagpapapatayin nila lahat ng mga religious leader, yung mga pare, pag-aarestohin lahat yan. Pati yung mga political leaders na nakipagsabuatan sa mga relihiyon na ito, paghuhulihin yan. Ang gobyerno sa mundo, mapapalitan ng mga revolutionary governments at sila ang magpapabagsak sa mga relihiyon at sa mga korap na politiko. Kumbaga huhubaran nila ng kayamanan at karangalan ng simbahan at ang mga relihiyon at ipapapatay ang mga traditional politicians na nakinabang din sa sistema nila dati. So matutupad ngayon yung sinasabi dun sa prophecy at siya'y pababayaan at huhubaran at kakainin ang kanyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Papayag ba naman yung mga religious power na pabagsakin sila ng mga bagong political powers? Siyempre hindi, di ba? They will fight for their survival, mga kababayan. Lalo na yung mga Muslim, many of them will fight for their religion. Itatakwil ng buong mundo ang mga relihiyon dahil sa pang-aabuso ng mga relihiyong ito sa kapangyarihan. So yung iba na mananatiling tapat sa relihiyon nila, they will fight for the survival of their respective religions. Yan na rin po yung time na posibleng magkaisa ang buong sangkamusliman at bawiin ang Middle East mula sa kamay ng mga kalaban nilang hindi Muslim.
Nakakatakot ang pwedeng mangyari sa bansang Israel sa mga panahon na yan, mga kababayan. So this is a total chaos. This is a world war, mga kababayan. Magkakabaha-bahagi ang kaharian ng Antikristo at sila-sila magpapatayan. Ito po, pakinggan ninyo dito sa Revelation chapter 16 verse 19, at ang dakilang bayan ay nahati sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay naguho, at ang dakilang Babilonya ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya bigyan ng inuman ng alak ng kagabagsikan ng kanyang kagalitan. See? So ang dakilang bayan, yung relihiyon ng Antikristo, yung Babilonya, nahati sa tatlo, at ang mga bayan ay naguho. Kasi sila magpapatayan At maraming bansa ang babagsak pag nangyari yan. Hanggang sa yung kaharian mismo ng Antikristo ay mawasak ng husto. At yung mga politiko na nagkamal ng malalaking pakinabang sa tulong ng huwad na relihiyon na ito, iiyak sila kapag nakita nila na itong mga relihiyon na ito ay pinabagsak na ng mga bagong political power na pumalit sa kanila. Sabi sa Biblia yan O pakinggan ninyo sa 18:9 ng Apokalipsis. At ang mga hari sa lupa na nakiapid at nabuhay na malayo na kasama niya ay magsisiiyak at magsisitaghoy tungkol sa kanya pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog. Nakita nyo mga kababayan? Ganyan dadaigin ni Kristo itong mga kahariang ito na lumaban sa Diyos. Ngayon baka may magtanong sa akin, kung ang buong mundo ay tatalikod sa kanilang relihiyon, kumusta na lang yung faith ng mga tao? Anong mangyayari sa pananampalataya nila? Ibig mo bang sabihin, wala nang matitirang relihiyon sa mundo sa mga panahon na yon? At kung meron, anong relihiyon ang matitira? Yan ang mga posibleng maging tanong natin Pero yan din po kasi ang tatalakayan natin sa susunod na episode ng ating Revelation series, mga kababayan. So, mahaba pa pong kwento ito. Marami pa pong mga magaganap bago dumating ang Panginoong Hesus na ipinapakita o inihuhula sa propesiya ng Revelation. Anong mangyayari sa mga reliyong ito at ano ang mangyayari sa religious status ng mundo? Yan po ang ating susunod na paksa kung loloobin ng Panginoon, mga kababayan. So I hope sana ay mayroon kayong mga natutunan tungkol sa magiging future ng mundong ito bago dumating si Kristo. Hindi po maganda ang future ng earth, mga kababayan. Ang tanging pag-asa na lang talaga ay yung ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Ang tawag ng Biblia doon, mapalad na pag-asa. Tito 2:13 na hintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yung mga nais manatiling tapat sa Diyos, konting tiis pa po. Hintayin nyo yung pag-asa nyo na yan. Malapit na yan, hindi na po magtatagal.